Matagal tayo nasanay guys sa puro Windows laptop nga po yung ginagamit natin. Dahil yan po yung nakasanayan natin sa school at sa mga computer shop. Pero guys, itong last year nga lang po, naisipan ko po na MacBook naman po yung gamitin. At guys, isa lang po yung masasabi ko. At guys, hindi po ako nagsisisi na ito nga po yung pinili ko bilang gamitin nga po pang edit sa mga video natin. Pero syempre, ang problema nga po ng ganitong klase ng laptop ay napakamahal nga po niya. To the point po na makakabili na po tayo ng mas maganda nga pong Windows laptop. Pero guys, para sa akin, iba po yung nabibigay na performance ito compare po sa mga Windows laptop nga po na nagamit ko. Pero syempre guys, ang isang problema nga po ng laptop na yan is napakamahal nga po ng presyo niya na umaabot nga po ng 100,000 mahigit or kulang 100,000. Kaya guys, nakakagulat po na naglabas po si Apple ngayon ng budget-friendly po na laptop na sa tingin ko maganda po i-consider natin kung naghahanap po tayo ng casual laptop or first time nga po tayo magkakaroon ng laptop. I think maganda pong option itong si MacBook Neo ngayon. At sa ilang araw ko nga pong gamit to, masasabi ko po na madali po siyang i-recommend sa mga naghahanap nga po ng laptop ngayon, pang school man or pang edit nga po ng mga video. Pero syempre guys, hindi po yung mga hardcore video editor dyan. Dahil hindi po para sa iyo ang laptop na to kung medyo complicated nga po yung pag-i-edit natin. Pero kung casual laptop nga lang po yung hinahanap nyo, na meron pong saktuhan lang po na display, na meron 13 inches. Pero syempre guys, dapat matagal malobat. Sa tingin ko po, maganda pong i-consider yung laptop ito ngayon. Dahil maliit lang po siya, and yet napakatagal din pong malobat. Dahil unlike nga po sa mga Windows laptop na mabibilis pong malobat katagalan, na dapat po lagi nakasaksak na. Itong si MacBook guys, kahit iwan mo ito magdamag na nakabukas, magugulat ka. Hindi mo mararamdaman na meron pong nabawas sa battery niya. Alam mo yung feeling ng parang smartphone lang or tablet po itong MacBook Neo nyo. Dahil kahit hindi mo nga siya i-shutdown, hindi ka kakabahan na malolobat siya agad. Subok na subok ko po yun guys ito sa may dalawang MacBook na gamit ko. Kaya hindi na po nakakapagtaka na ito pong si MacBook Neo. Okay din po yung kanyang battery performance. Dito naman po sa may display natin, meron po siyang 13 inches nga po na IPS LCD display. Na meron pong 1.5K resolution with 500 nits sa peak brightness. On the spot guys, nung nagamit ko po yung laptop na to, itong si MacBook Neo, talagang makukulangan po kayo sa may brightness nga po ng display niya. Dahil medyo madilim siya. Lalo kung nakatapat nga po tayo sa sikat ng araw. Kaya if ever po guys, dadalhin nyo po si MacBook Neo para nga po magkape sa Starbucks. Guys, mas okay po na sa loob po tayo ng Starbucks guys mag-laptop. Wag po tayo po pwesto sa labas. Dahil pagka po nasinaga ng araw yung kanyang display, medyo mahirap na nga po siyang makita. Dahil hindi po ganun kataas yung kanyang brightness. Siguro kung bibili po kayo ng MacBook Neo, mas okay po na rumekta na po tayo sa mas mataas sa storage. Dahil medyo mabilis nga po mapupuno. Itong 256GB lang po na storage niya. Pero if ever po na pang browse lang or pang research lang or pang school lang, I think sapat na po ang 256GB. Dahil nasa higit 5,000 pesos din po yung difference ng 256 at 512GB na version nga po ng MacBook Neo. Pero ang kaibahan pa po ng mas mataas sa storage, meron po tayong makukuha na Touch ID sa kanya. Habang sa mas mababang storage po, is wala po siyang Touch ID. Pero if ever po guys, hindi naman sa inyo big deal yung mababa nga po ang storage niya, mas okay po guys kung sakaling kailanganin nyo nga po ng magdagdag na storage. Bumili na lang po tayo ng portable SSD. Guys, nasa around 5,000 po yung presyo na to. Pero yung makukuha po natin storage, 512GB po agad. Guys, hindi lang po mabilis magpasa ng mga files nga po dito. Matibay din po siya. At supported din po siya sa may iPhone natin as long as meron po tayong MagSafe. Nandyan po yung link natin sa baba guys kung gusto nyo pong umorder ng ganitong klase nga po ng SSD. Pagdating po sa may keyboard niya guys, hindi naman na siya masama, hindi naman siya ganun ka-flat. Still, meron pa rin naman konting trouble pagka nga po magta-type tayo sa kanya. Pero kung sakali nga po na mahilig po kayo mag-type, mas okay po guys kung gumamit po tayo ng external nga po ng keyboard. Then sa may trackpad naman niya, all good sa to para sa akin. Malaki naman siya kahit papano. Even po sa may speaker natin guys, is okay na rin po siya kahit papano. Naka-dual speaker po yan guys. Ito pa isang nagustuhan ko sa mga MacBook nga po, bukod nga po sa magandang battery life. Guys, hindi ko po ini-expect na wala palang refresh dito po sa mga MacBook. Dahil sa mga Windows nga po, para maging smooth po yung performance niya at hindi nga po siya mag-hang at hindi po mag-lag. Lagi po natin siya i-refresh. Pero dito po kay MacBook guys, hindi nyo na po kailangan mag-refresh. Dahil napaka-smooth po niyang gamitin. Sa charger pala niya guys, meron po siyang kasamang 20 watts sa may package niya. Pero kung meron po kayong malaking watts nga po ng charger dyan sa inyo, pwede po siya guys hanggang 100 watts para mas maging mabilis nga po siyang ma-full charge. Itong MacBook Neo natin. Guys, meron lang po siyang dalawang Type-C port dito guys. Isang 3.0 at isang 2.0. At meron po siyang isang headphone jack dito guys sa may gilid niya.
Isa pang nagustuhan ko sa may MacBook na to is napakadali nga po niyang buksan. Hindi mo na kailangan ng dalawang kamay. Unlike po sa ibang laptop guys na kailangan niyo pong hawakan ng dalawang kamay bago niyo nga po siya mabuksan. Ito pong si MacBook guys. Kahit saan po siya nakalapag, hindi niyo na po kailangan hawakan yung babang part para po mabuksan yung display natin. Para naman po sa may performance niya, meron po siyang A18 Pro na processor. Same po yun guys na nasa iPhone 16 Pro Max. Yung buong review din po natin guys ang Lenovo Legion Y70 is dito ko rin po siya inedit sa may MacBook Neo. Grabe guys, mga simpleng edit lang po yung ginawa ko sa kanya. Pero nahihirapan na po itong si MacBook Neo. Pero kung sakali nga po guys, tulad po ng sabi ko kanina, kung galing lang po sa smartphone yung video nyo at mga simpleng edit lang po, I think hindi naman po siya mahihirapan. Sa battery guys, medyo malakas pong kumain ng video editing. Dito nga po sa may Final Cut Pro. Pero kung casual nga lang po, I think hindi naman siya mabilis malobat. Pero if ever nga po guys sa Final Cut Pro yung gamit nyo sa may MacBook Neo, guys, ibaba nyo po yung expectation nyo. Dahil still po, processor po ng smartphone nyo nakalagay dito sa may MacBook Neo. Compare po sa ibang mga MacBook na M-series po yung chip nila. At yan din po yung isang dahilan kung bakit nga po matagal siyang malobat. Dahil naka-ARM based po yung chip natin. Unlike po sa mga Windows laptop na power hungry po yung mga processor nila. Tulad po dito sa may Resident Evil 2. Isipin mo compatible po siya sa may A18 Pro chip. Habang sa ibang flagship po ng mga processor ni Snapdragon. Sa Android nga po, hindi po tayo makakapaglaro ng Resident Evil. Guys, kahit po sa may iPhone nyo, malalaro nyo po ang Resident Evil. Dito rin po sa may MacBook Neo. Kaya para po sa akin, pagdating po sa may performance niya, okay naman po siya kung casual editing lang. Even po sa may gaming, as long as casual lang po, I think okay naman na po yung performance niya. Saka sa mga mobile games. Pero kung maglalaro nga po tayo ng mga AAA games, medyo ibaba nyo po yung expectation nyo. Dahil hindi po kayo makakapaglaro dito sa mataas sa graphics. Still guys, ginawa po ang MacBook Neo para nga po sa mga estudyante natin dyan. At para sa mga gusto lang po ng laptop, pang casual use, pang YouTube lang, or pang research lang. Bonus na lang po, na pwede nga rin po siya pang edit, at pwede rin po siya pang gaming. Guys, balita ko pala magtataas din po yung presyo ng laptop na to. Nabili ko po yung laptop na to guys ng kulang 40,000 sa may SRP niya. Ang balita ko po, aabot daw po ng kulang 50,000 yung magiging SRP ng MacBook Neo. Kaya mas okay po guys kung makakabili tayo agad ng MacBook Neo sa kulang 40k nga po na SRP niya. Dahil sa mga susunod na linggo or mga susunod na buwan, tataas na nga po yung presyo niya. Pero if ever po guys na abutan po kayo sa pagtaas ng presyo nga po ng laptop na to, guys, mas okay po na mabili natin to sa panahon naman ng sale. Para still po, makakuha pa rin po tayo ng malaking discount. Nandiyan po yung link natin sa may baba guys kung gusto nyo nga pong order ng laptop na to. Yun lang po guys. Palit na lang po yung video natin. Thanks for watching.